Bakit hanggang ngayon ang iQOO C8 ang pinakasulit this year 2024? Imaginein mo kasi sa halagang 13,000 lang magkakaroon tayo ng MediaTek Dimensity 8200 at naka 120Hz na refresh rate na rin to, although yung display nito is IPS lang pero maganda naman siyang tignan. At ang pinakamaganda pa dito, meron tayong 120 watts na fast charging. Pero pagkatapos ng 3 buwan, nakareceive tayo ng bagong updates dito na hindi ginagawa ng ibang brands. Nagkaroon tayo ng 4K at 60fps sa ganitong presyo o sa ganitong phone. Pero stable kaya yung binigay nilang 4K at 60fps dito sa phone na to. Kaya samahan nyo ako sa video ito at aalamin natin yan. At sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pinutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katrantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. At bagong lahat, pasalamatan muna natin yung munting sponsor natin. Kung naghahanap kayo ng Bluetooth o wired headphones, ma-recommend ko sa inyo ang Tuzu HT2 Adaptive Hybrid Active Noise Cancelling Headphones. Dahil pwede natin gawin na wired to kung gusto nyo lang, dahil nagsama sila ng 3.5 na cable dito para isaksak nga natin kung sakali yung phone nyo may audio jack. At kung gusto nyo naman na Bluetooth lang, pwede rin. At ang pinaka nagustuhan ko dito, syempre yung presyo, nasa 2,000 lang to. At yung design nito, napakasimple lang pero premium naman siyang hawakan. Narurotate natin to o pwede natin din i-fold. At yung mga foam nito o yung cushion niya, sobrang lambot. Hindi ko na-expect na sobrang lambot ng cushion niya. Expect ko na medyo matigas pero dito nagkamali ako. Meron din tayong cushion dun sa taas para dun sa protection ng ulo natin. Nagugustuhan ko yung sounds nito, maganda yung bass pero tamang-tama lang yung treble tsaka mid. Although medyo nahinaan ako sa bandang mid pero meron naman tayong applications dito para ma-adjust natin yung equalizer natin. At depende yan sa pandinig natin kung saan kayo nahinaan, kung sa treble ba, sa mid o kaya sa bass. Pwede natin i-adjust yan dito sa application natin. At meron din tayong ANC dito o yung active noise cancellation at magandang features talaga to sa mga headphones na ganito. Pero kung ayaw nyo naman gumamit ng applications para sa noise cancellation, meron tayong button dito at sa tabi niyan meron tayong microphone, Type-C port, isang headphone jack, tapos nandito rin yung volume rocker natin at power button. So kung nagugustuhan nyo yung headphone na to, ilalagay ko yung link sa description. Okay guys, kumusta po kayo? Hindi po tayo magpo-focus ng gaming test dito, mas magpo-focus tayo halos sa mga ibang features o camera ng phone na to. Dahil marami na akong tinest sa unang review ko sa iQOO Z8, kung di nyo pa napapanood, ilalagay ko sa comment section o kaya dito sa link sa taas. At marami akong tinest na games doon, kung di ako nagkakamali mga 10 yun. Pero mamaya ipapakita ko yung mga ibang games na nakuha ko dito para alam nyo kung ano yung mga settings na makukuha natin sa iQOO Z8. Ngayon kasi napakasulit talaga ng phone na to. Kung magsisale nga to sa Shopee, parang nasa 11,000 na lang minsan. At kung makakuha pa tayo ng mga voucher dyan, parang minus pa ng 1,000 o 500 pa. Ganun kasulit tong phone na to. At malakas-lakas po yung chipset nito, pang flagship po talaga. Dahil naka octa-core na po tayo dito o 8 core dito sa CPU niya. At ang frequency dito nasa 3.1 GHz na. Bali isang 3.1 GHz tapos tatlong 3.0 GHz at apat na 2.0 GHz. Imagine nyo, octa-core po yung gamit dito at manufacturing na rin po to ng TSMC. Ibig sabihin na maganda yung fabrication nito at hindi masyadong mainit. Kumpara natin kung yung Samsung yung nagmanufacture dito, medyo umiinit yung mga phone natin. Unlike sa TSMC, mas maganda po to. Sa RAM naman, LPDDR5 na siya at ang frequency po nito is nasa 3,200 na. At ang nakuha natin ng 2.2 score dito pagkatapos tayo nakakuha ng isang updates pagdating sa 4K at 60fps, same pa rin dito na 900,000 points pa rin. Pero sa pagtest ko dito, pareho pa rin yung nakukuha ko at walang masyadong pinagbago sa performance, maganda pa rin siya mag-perform kahit na may bago tayong updates dito. So ito yung mga nakuha nating mga settings sa mga games na kailangan nyo at kayo na lang bahala dyan kung ano yung mga games na nilalaro nyo kasi hindi ko alam kung ano yung mga games na gusto nyo. Pero yan yung mga nakuha natin at alam ko na palong-palo pa rin tong phone na to. At sa mga nakabili ng phone na to, pwede po kayo mag-comment dyan para alam namin kung anong naging karanasan nyo sa paghawak sa phone na to, kung sulit ba talaga o medyo alanganin pa rin kayo. Pero para sa akin sa presyong ganito, napakasulit talaga ng phone na to. Ngayon, pag-usapan natin yung camera pagkatapos ng isang updates. Dahil nga nagkaroon tayo ng 4K at 60fps na hindi ginagawa talaga ng ibang brands. Dahil yung ibang brands kahit na kaya na may 4K 60fps, hindi pa rin nila ginagawa. Pero at least dito sa iQOO Z8, nagkaroon tayo ng isang updates na napakalupit talaga. Unahin muna natin yung mga photos na nakuha natin dito. Napakaganda po ng mga photos na nakuha natin. Detalye po siya at maganda yung separation ng background o bokeh effect nito. Lalong-lalo na kapag gumamit tayo ng portrait, meron tayong one time dito o yung default niya. Pero kapag nilagay natin sa two time, mas nagugustuhan kong gamitin to kumpara ko dun sa
default natin. Kung mapapansin nyo dito, maganda yung separation ng background dun sa subject natin at talaga yung cutout, kuwang-kuha niya talaga. So napakaganda talaga, lalong lalo na nagagamit tayo ng mga 2x zoom dito at yung mga ibang photos na nakuha natin talagang detalye din. Hindi masyadong saturated yung kulay blue dito pati yung yellow. As in talagang linis tignan tapos hindi nag-spill yung ibang kulay, saktong-sakto lang talaga. Pero syempre, depende pa rin yun sa sikat ng araw. Natsyempuhan ko lang dito na maganda yung sikat ng araw. Siguro kung medyo madilim to, automatic na hindi naman masyadong maganda talaga yung photos na makukuha niya. Pero sa nakikita ko dito pagdating sa ganitong presyo, panalong-panalo yung iQOO Z8 pagdating sa mga photos. Dahil meron tayong sensor dito na OV64B. Ibig sabihin na maganda na yung sensor na nilagay nila dito sa iQOO Z8. Actually, may mga styles dito o yung mga filters niya. Ang ginamit ko dito is the vintage, French at kung ano-ano pa. So ito yung mga sample na nakuha ko sa mga yan. Dito sa vintage may pagka-dramatic. Sa French naman yan yung nakukuha natin. Hindi ko alam kung ano interpretation nito pero hindi ko masyadong nagugustuhan. At dito naman yung ibang style, yan, maraming mga style talaga. Sa low light condition naman, dito ako bilib sa mga iQOO na phones. Napaka-detalye na makukuha natin pagdating sa mga low light condition at tamang-tama lang talaga yung kulay pati yung detalye na makukuha niya. Hindi natin kailangan na gumamit ng ilaw dito, parang siya na yung magkukusa o mag-process sa mga photos natin pagdating sa mga night photos, sa mga low light condition. Panalong-panalo talaga to. At pagdating naman sa video, eto, 'di ba meron tayong 4K at 30 FPS dati? At kung napanood niyo yung review ko doon, talagang hindi siya magalaw, stable siya at maganda talaga, detalye naman. Although hindi naman ganun ka-impressive, medyo napapangitan ako kapag nagpapaning, pero steady video okay na okay siya. So automatic kasi kapag nasa video tayo, naka-activate yung EIS nito o stabilization niya. Ngayon, magamit lang natin yan sa 4K at 30 FPS. At kung makikita niyo yung video natin, stable nga po siya at hindi talaga siya masyadong magalaw gaya nung pag-review ko dun sa una kong review. Same lang din na makakuha tayo ng magandang video dito. Pero yung bagong updates dito, medyo nadismaya talaga ako. Meron nga tayong 4K at 60 FPS na nilagay nila dito. Yun nga lang, hindi po siya stable. Dahil hindi po pwedeng i-activate dito yung EIS nito, ma-activate lang o magagamit lang natin yung EIS niya o yung stabilization niya sa 4K at 30 FPS lang. Pero kapag nilagay natin sa 4K at 60 FPS, ito po yung resulta. Yan, kayo na umusga kung ano nakikita nyo, malayong malayo dun sa 4K at 30 FPS. Kumbaga iniisip ko parang walang kwenta yung binigay nilang 4K at 60 FPS dito na hindi naman natin magagamit kapag naglalakad tayo. Depende pa rin sa inyo yan kung saan nyo gagamitin. Kung ako, ginagawa ko kasi na sinasagad ko yung mga games natin at pagdating sa video naman talagang naglalakad ako para makita ko kung gumagana ba talaga yung stabilization ng isang phone. Ngayon, kung gagamitin nyo lang to na steady video pang TikTok lang o talagang kung may gimbal kayo, kayang-kaya na yung 4K at 60 FPS. Pero ito yung napansin ko, hindi masyadong nagkakalayo dito yung 4K at 60 FPS sa 4K at 30 FPS. Dahil nga, same lang din naman sila na naka 4K. Pero mas smooth dito yung 4K at 60 FPS lalo na kapag nagpapaning tayo. So, steady video, pwede natin gamitin yung 4K at 60 FPS. Pero kung maglalakad tayo, ilagay po natin sa 4K at 30 FPS. Dahil yan yung pinaka sweet spot talaga ng phone na to. So, para sa akin, medyo dismayado po talaga ako dito sa 4K at 60 FPS niya. Although napakamura naman, at least meron naman tayong option, 'di ba? Mataas lang kasi yung expectation ko dito na nagkaroon tayo ng 4K 60 FPS, pero akala ko stable din siya. Nga pala, kung nasa Manila lang kayo, pwede kayong bumili sa AHH Xiaomi Manila. Meron po silang iQOO Z8 doon at alam ko na cash on delivery din 'yon. So yung link ilalagay ko sa description kung saan niyo mabibili tong phone na to. At kung gusto niyo naman na online, ilalagay ko yung link sa description, pati yung seller na binanggit ko kanina. Okay, balik tayo dito sa camera. Sa camera niya, meron tayong night photos dito, sports mode, portrait, tapos ito yung standard natin na photo, at meron na rin tayong HDR dito. Sa video naman, pwede tayong mag-record ng 720, 1080p at 4K nga at 60 FPS. Sa front facing camera naman, ang pinaka-standard nito is 1080p at 30 FPS nga. So sa camera, although okay naman yung video, malinaw naman, yun nga lang, nagkulang din tayo dito ng 60 FPS, pero okay na okay na. Hindi na ako masyado magreklamo dito kasi malinaw naman talaga yung video nito at pati na rin siya mga photos na nakuha ko. Although hindi naman ganun ka-impressive, pero at least may magagamit tayo dito. At kung ikukumpara ko to sa mga Xiaomi phones, mas nagugustuhan ko na yung mga Vivo o yung iQOO na ganito.
Yun nga lang, lagi nyo tatandaan na kapag bumili tayo ng iQOO Z8, wala po tayong local warranty. Pero wala pa naman ako nabaltayan na iQOO Z8 na bumalik o nasiraan sila ng iQOO Z8 na kinakailangan ng local warranty. Pero kasi ako, bumibili naman ako ng mga China phones at hindi naman ako nasisiraan. Mas nagugustuhan ko nga yung mga China phones ngayon kasi yung updates nila, lagi silang merong updates na ganito. Samantalang sa mga global, birang-bira talaga. At ang maganda pa dito, napakamura ng mga phones na makukuha natin. Pero may tax to kasi kapag na-import dito sa Pilipinas, dumadaan pa rin po yan sa custom. At kung hindi sila nagbayad, hindi na natin problema yon. Bali yung Shopee tsaka Lazada yung may problema doon, hindi po tayo. So tayo kasi kapag bumili tayo ng phone sa Lazada o sa Shopee o kahit ano pang mga product dyan, nagbabayad pa rin po tayo ng taxes. Okay, pagdating sa display, nung nakawakan ko tong phone na to, akala ko AMOLED siya. Nung tinignan ko yung specs, IPS lang pala kasi napakaganda po ng display nito. Pero dito, ang pinaka nagustuhan ko talaga, meron tayong 120Hz na refresh rate. Although IPS display lang po siya, pero hindi siya prone sa AMOLED burn-in. Hindi tayo magkaka-AMOLED burn-in dito sa phone na to. At isa pang nagustuhan ko dito, meron tayong visual enhancement para mas malinaw yung mga videos na pinapanood natin, lalong-lalo na dito sa YouTube. Hindi kayo mabibitin kasi naka wideband L1 na rin po to. Full HD resolution na yung mapapanood natin at maganda-ganda po talaga yan. Kumpara natin sa ibang phone, naka L3 pa rin yun at sa ganitong presyo, naka L1 na tayo, diba? Actually, may mga settings din tayo dito sa Ultra Game Mode. Napakarami talaga. 4D game vibration, game countdown, yan, may mga companion tayo at may frame rate priority tayo dito para hindi tayo masyadong nag-lag sa Wild Rift, Call of Duty Mobile, tsaka Genshin Impact. So, i-activate lang po natin sa isa to at mas gumanda pa yung mga playing natin pagdating sa mga games na to. Dito naman sa Game Turbo niya, meron tayong panel dito. May nakalagay dyan na refresh rate na 60, 90, tsaka 120. Kung yung games nyo is supported ng 120, ilagay natin sa 120. Tapos yung touch sampling rate nito, kung gusto nyo nang itaas, pwede rin po. Pero nabaltaan ko yata dito 240Hz na sampling rate lang tong phone na to. Pero okay lang naman yun, tamang-tama lang talaga. Sa game tools naman, meron tayong 4D game vibration, background calls, orientation, game timer, at marami pong iba. Then at last, yung display po nito medyo makapal yung chin at symmetrical naman yung mga bezel dun sa gilid tsaka dun sa taas. At isa pa, meron pa rin tayong audio jack dito, although hindi siya expandable storage, okay na okay pa rin. Then dual speaker po to naka-close type yung isang speaker at malakas-lakas naman yung speaker nito. Ngayon, para sa akin, although nadismaya ako sa 4K 60fps, at least nagbibigay sila ng ganung option. Imagine no, sino bang brands ang magbibigay sa atin ng 4K 60fps, diba? Parang iQOO lang yung nakita ko talaga. At uulitin ko na, napakasulit talaga ng phone na to sa lagang to. Imagine mo sa 11,000, 12,000, minsan kapag may sale, maganda na yung phone mo at malakas-lakas pa. So ngayon till now, hindi pa rin tumatalo ng mga ibang brands kahit na may maglawas pa na mga 12,000 to 10,000 pesos. Grabe talaga yung specs na makukuha natin sa iQOO Z8. Maganda yung camera, malakas yung chipset, dun pa lang panalo na yung 12,000 pesos nyo o 13,000 pesos nyo. So lahat ng link ilalagay ko sa description. Tapos yung mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para makaabot naman tayo sa 100,000 subscriber. Yung mga nasa premiere naman o yung mga dati pang nakasubaybay sa channel natin, okay lang po na mag-like tayo, comment, tsaka pa-share na rin para makaabot naman tayo sa 100,000 subscriber. At hintayin nyo na mamimigay tayo ng mga pa-premyo dito kapag nakaabot tayo sa 100,000. At kung may mga tanong po kayo, ilagay nyo lang sa comment section at try kung sasagutin lahat yan. So ayun, sana nakatulong ako sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pinitin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. Once again, ako po si Paul. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap